on Jesus shed in his cruel scourging. Deliver the souls in purgatory, and especially that soul amongst them all, which Magandang araw po sa ating lahat na nakikinig at malukod po namin kayong tinatanggap sa ating ikalabing-apat na edisyon ng Usapang K. Sa pagkakataon pong ito, ating pong simulan ang ating programa sa isang panalangin na pangunahan po ng ating parish priest, si Reverend Father Paul Regan Talavera, OP. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya ninyong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po para sa pagtawag sa amin sa natatanging bukasyon upang maging mga religyoso. Maraming salamat po sa inyong biyaya ng sa aming buhay ng pangako ng minsan at pagkalima. Nawa ang aming mga buhay ay maging saksi, lalo na sa aming mga kapatid dito sa mundo, na magiging paghahari mo sa kalangitan. Lahat ng ito ay hinihiling natin sa ngalan ni Kristo, ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga listeners and viewers ng Usapang K. At of course, kasama po natin ngayon ang nag-iisang Father Paul Talavera.
It's nice to be back. Tama ilang episodes na rin po na hindi rin po ako nakasali dito sa ating program. Although, nandiyan naman tayo sa background. No? Kaya napakaganda pa rin na tayo muling nagkatipon-tipon every first and third Monday of the month. At ganun nga, ngayon ay Disyembre na, brother. Yes. So, nararamdaman na natin ang simuli ng Pasko. Yes, ang diwa ng Pasko, Ang diwa Father. ng Pasko, at ganun din. Kahapon, sinimulan na natin yung panahon ng Adviento. Panahon ng pagdating at pag-aantay. Yes. Pero, yun nga, itong ating series na ito, so, napansin ng ating mga tagapakinig, hindi tuloy-tuloy. Tama po. Ang ating mga topics. Ano ba yung plano natin, Brother Den? Kasi ngayon po, Father, isa pong magandang topic po yung ating pag-uusapan. Kasi nung mga past episodes natin, napag-usapan natin yung tungkol sa bukasyon, no? Specifically, bukasyon ng pagpapari. So last time, napag-usapan po natin yung bukasyon ng isang religious priest, no? And then I think 2 episodes ago, napag-usapan din natin yung vocation of a diocesan priest. Ngayon naman, dahil na rin sa ating mga magagandang mga bisita ngayong araw, isa pong espesyal na episode po ang ating pong pag-uusapan. At napakaganda po, Father Paul, ang ating title sa episode na ito. So ating pong title sa episode na ito ay Veiled in Love, Veiled by Love. Wow. Ma-intrigang. Yes. Bali parte pa rin ito ng ating vocation series, di ba? Yes, vocation series. Veiled by Love. Veiled in Love. In Love. Yes, by love. Dahil ba yan sa Beno? Yes, ating pong alamin mamaya yan, Father. Habang Yes. tayo ay nag-sharing mamaya. No? Yes. Sa ating po mga tagapakinig po ng Usapang K, ang ating pong pag-uusapan ngayong araw ay tungkol po sa bukasyon ng mga sisters, no, ng ating mga madres, mga religious sisters. So palagi po natin silang makikita kahit saan. So parang it's time for us to know them, no, kung ano talaga yung buhay nila, no? Kasi usually, sa simbahan, nakikita natin sila, no? Di kaya naman sa catechism, yung mga nanggaling sa mga Catholic schools, yan. Siguro may experience ng mother yan, Brother Den. Yes, kasi Father, nung time na elementary at saka high school na po, of course, I'm a product of a Catholic school, and yung Catholic school ko po ay parang po it was being administered by the religious sisters. So shout out po sa mga OSS sisters dyan. Kasi ito ay bumati ako din. No? Run by the religious sisters, yung mga Dominican sisters. Yes. Peace naman. Ayan, so bago natin simulan siguro yung ating guest, may guest host din tayo. Yes, may guest host tayo, Father Paul. And this is his first time sa Usapang K. Nung nanonood lang siya, ngayon kasama na siya. Yes. Introduce muna yung sarili niyo. Okay, brother. Sa muli po, magandang gabi sa lahat. Ako po si Brother Karel from the Diocese of Kabatalan. Same po kaming diocese. Yes, same diocese kami, Father. Yes, nahakot. At saka, I am very much thankful and privileged kasi as part of our pastoral exposure, kami po ay nasa dito sa UST Parish. At salamat din sa kay Father Paul for giving us the opportunities na ma-expose sa iba't ibang buhay dito sa parokya. And one of it is itong broadcast. At saka, in a way, exposure din namin for me. Especially ngayong gabi, I am also a product of Catholic school. And then magsa-shout out na rin po ako pa. Yes, shout out ka na, Brother Darrell. Shout out din po sa mga Carmelite sisters na during my high school years ay naging parte din ng aking Ano mga Carmelites? yung O-Carm po O-Carm sa Dumaguete. Hello po, shout out sa mga Carmelite sisters. Carmelite sisters. Okay. So maganda po, Father Paul, yung ating topic, no, because it's all about consecrated life. So sa inyo po, Father Paul, kasi kayo po ay medyo may mas experience, no, meron masyadong experience sa mga sisters. Ano po yung ibig sabihin ng consecrated life? Siguro, hindi na pala na yun. Meron akong nakitang magandang question.
Wow! Yung prepare po tayo ngayong gabi. Yung Shout out po kay Father Dexter na wala dito. Siya yung may nagdadala Oo. ng Ako nga yung reading materials ako nga yung kapalit ni Father Dex eh. Kaya yan, no? Perfect. Yung share mo yung Filipino version, yung question number 145 na sinasabi rito, bakit nga ba gusto ni Jesus na may Kristiyanong mamuhay sa pagdaralita, kalinisan at kawalang asawa at pagtalima. So, familiar tayo doon sa evangelical councils natin. May mga vows na pinaprofess ng mga religious, yung poverty, chastity, And obedience, yes. Ngayon ko lang din na pagtanto, no, yung Tagalog version nito. No? Doon sa kanta, di ba may kinakanta tayo na pagtalima, yung kanta. No, na usually ginagamit sa kasal din eh. Yes, so Ngayon pala, actually, those are the evangelical councils. No? So, okay. ayon dito, ang Diyos ay pag-ibig. Nananabik din siya sa ating pagmamahal sa Kanya. Isang uri ng pagmamahal sa Diyos ay ang mamuhay katulad ng kay Kristo, nagdaralita, malinis at masunurin. Ang isang taong may ganitong uri ng pamumuhay ay mayroong bukas na isip, puso at kamay para sa Diyos at para sa kanyang kapwa. So yung ating pinakahalimbawa na sinusunod ay si Kristo mismo, no, na nabuhay, na nagdaralita, malinis at masunurin. Sa bawat panahon, kinakayaan ng mga Kristiyano kanilang mga sarili na ganap ng mga akit ni Jesus. Kaya naman, alang-alang sa kaharian ng Diyos, ibinigay nila lahat para sa Diyos. So, ito yung usual. No? Bakit nagpo-profess ng vows ang mga religious? For the kingdom of God. No? Kaya nga, ito, no, from Matthew 19:12, alang-alang sa kaharian ng langit. Kahit ang kanilang sariling ari-arian, pansariling determinasyon, at pag-aasawa. Titignan natin, no, ari-arian, meaning yung sa poverty, pansariling determinasyon, obedience, at pag-aasawa, ang buhay na ito ayon sa evangelical councils ng pagdaralita, kalinisan at pagtalima ay nagpapakita sa mga Kristiyano na ang lahat ay hindi makukuha sa daigdig. No? Kaya nga yung mga religious, they are witnessing, no, to that life, no, doon sa kabila. No? Kumbaga ngayon pa lang, pinapractice na natin yung magiging buhay natin doon sa kabila. Tanging ang pakikipagtipan ng harapan sa banal na kaisang dibdib ang ganap na magpapaligaya sa isang tao. No? Yung vision. At the end of our life here on earth, no? Tayong lahat naman yun ang hinahangad natin. No? Yung we will eternally gaze on the face of God. And beautifully, mayroong term na ginamit dito, no? Banal na kaisang dibdib. No? Naalala ko lang kasi parang pag-iisang dibdib. Parang kasal, Father Paul. Saktong-sakto ito doon sa aspeto na pagkakaintindi ng ating mga religious sisters that they are brides of Christ. Yes. They are brides of Christ. So, yun yung tinuturo sa atin ng ating katekismo. Sa iyo, Brother Daryl, ano yung basic understanding mo ng consecrated life? Noong una kong narinig yung consecrated life, by the word itself, consecrate. Parang iniaalay mo yung buong buhay mo. To the point that you are not anymore thinking of yourself. Parang you are emptying yourself, ika nga. At saka, dati, siyempre hindi ko pa lubos na maintindihan. Until na, nung nakapasok ako sa seminaryo, may mga unti-unting nadidisclose sa akin yung consecrated life. And siyempre, the way I see sa buhay ng especially sa mga sisters, it's so inspiring na parang regardless of the little they have, they are still contented and very happy na, yun nga sabi ni Father Paul, na hindi matutumbasan ng binibigay ng mundo. So in a way, they are preparing themselves for another kind of life. At saka yun, it's very inspiring to see sisters live that kind of life. Parang ano yan kasi pag sinasabi natin consecrated life, Father, no, Brother Daryl, parang they are being put aside, no? They are put aside
for the sake of sacredness, yung katulad sa mga altar no na dinededicate, parang sila din ay parang they are being put aside, they are being separated for the sake of sacredness. Kasi as much you said, Father Paul, no, they are witnesses no to the sabihin natin no sa beatification, no, sa grasya ng Diyos, and not just that they're only set aside no or being separated, but they're also being practiced no, and and then they are put into mission, into a life na they will see talaga no the reality no na may Diyos talaga ang mundo, and they will explain it to people. Yes. So napakaganda na nung ating introduction. Yes, introduction pa lang yan. Live, no? Kaya ngayon siguro puntahan na natin yung ating mga guests. No, meron po tayong tatlong mga sisters na invite from 3 different congregations. So hindi lang yan isang kongregasyon, kundi tatlong iba't ibang kongregasyon. So kung hindi na itatanong ng ating mga listeners and viewers, itong ating Santissimo Rosario Parish sa UST ay very much blessed to have 10 congregations of sisters. Wow, dami! Ibang congregation ng sisters around the campus. No? And basically, they are into dormitories. No? Kasi alam naman natin, maraming estudyante. Oo. Hindi lang dito sa UST, kundi sa university belt natin. Yes. So yan yung isang ministry ng mga sisters natin. Kaya sa palagay ko, dumami yung congregations na nasa paligid. And it's something unique in a sense that karamihan ng mga sisters sa alam natin, administration ng schools, administration ng orphanages, pero meron din silang mga dormitories. So, kaya huwag na natin patagalin pa. Oo nga. Okay, Then, atin pong kilalanin muna yung ating pinakamagandang sister dito sa left side ko. Sister, magandang araw. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga nakikinig at sa mga nanonood po. Ako nga po pala si Sister Jessa from the Religious of Mary Immaculate po. Shout out po sa lahat po ng residents, social centers, at saka BMH na din po ng congregation around the Philippines and around the world po. Hello, sister. Saan po pala, sister, yung yung address ninyo? Yung pinaka-convent ninyo? Yung pinaka-convent po namin dito sa Pilipinas, doon po sa Quezon City, yun po yung regional house. But meron din po kami dito sa Sampaloc po, Holy Family Residence po. Pero ikaw, sister, saan yung convent ngayon? Ngayon po, na-assign po ako sa Quezon City po. Yung Villa Maria. Yes po. Yeah, okay. Malapit lang yan sa Santo Domingo Church. Yes. Okay po, Father. Po, 30 minutes. Doon din sila nagsisimba sa Santo Domingo. Yes. Oo. So they are close with the Dominicans. Yes. Yes po, Sister Jessa. Okay, next, sister. Magandang araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sister Maureen Donato from the Augustinian Missionaries of the Philippines. Shout out din sa mga taga AMPMC. Kanya-kanyang shout out. Kanya-kanyang shout out. Kasi po, Father Paul, ngayon, yung mga sisters sa kanilang mga convents ay nanonood at nakikinig sa atin. Hello po sa mga sisters. Salamat na rin po sa mga superiors nila at pinayagan po sila. Yes. Pumunta rito kahit gabi na. Oo nga, Father. Yes, Okay, sister. Maureen. Sister Maureen. From where are you po in the convent dito sa? Ako po ay taga Valera Aurora. Yung aming convent is malapit din sa labas ng UST, dyan sa Pinoban po. Is si Sister Jessa from what province? From Leyte po. Leyte. So, mga Waray. Mga Bisaya dyan. Yung mga Bisaya. Bumati ka na rin sa Waray. Oo. Hello po sa inyo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Wow. Then Baler, no? Aurora. Aurora. Ano bang salita sa Baler? Tagalog po. Tagalog. Okay. And then last but not the least, sister, magandang araw. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po pala si Sister Maria Giselle Susiger OP from the Dominican Sisters of the Most Holy Rosary of the Philippines. Wow. Shout out din po sa aking mga sisters. Nag-shout out na sila. So from Molo is in Iloilo. Iloilo. So talagang iba-iba ng mga Iba-iba. Oo. brother din yung ating mga na-invite. Siguro simulan natin doon sa vocation story. Oo. So nasa ako sa Iloilo before, no? And yung mga sisters, they refer to their vocation story as their love story. Yeah. Oo. Their love story, no? Kasi since usapang kasal naman, no? Napagpapakasal sa Diyos, itong kanilang ng buhay religyoso sa pagmamadre,
no? Ano ba yung inyong vocation story, sister? Siguro dito naman natin simulan sa Yes, sa kabila naman. Sister Jessa, lagi siya yung Oo. Doon naman simula, Father. So, ako po, I am a senior high school graduate. A fresh senior high school graduate noong pumasok pa ako ng convent. I am 23 years old as of now. And I am a product of a sisters din po. And of course, from my congregation, the Dominican Sisters sa Saraga, Iloilo po. And Ayun, pangalan ng school. Sacred Heart Academy in Oh, Saraga. Zaraga. Saraga, Iloilo. As of now, I am a newly professed sister. Just August 8 po, kaka-profess ko lang po just August 8. Wow, sister. Bagong-bago. Yes po. And Okay. my vocation story started since what I have mentioned po, I am a graduate of the Dominican Sisters. So when I entered the school during my grade 7, I have met the sisters, but at first, wala naman po talaga na gusto ko talaga mag-madre and everything, but as I encounter the sisters, as I have seen how they live their life, hindi ko pa nakita na, ay parang gusto ko yan. And I've been looking for my life as I do my studies. During my senior high school, I transferred to the University of San Agustin, another congregation din po ng sisters. So I transferred there, and since mas malapit siya sa mother house ng Molo Sisters, during my vacant time, I've been there in their convent, praying in the chapel. Kahit pa nasa likod lang po talaga ako, praying to the Lord na, Lord, ano po ba talaga ang plan mo sa akin? Why I am still seeking for more in my life? Kasi po, I'm a only daughter of my parents. Dalawa lang po kami magkapatid. My older brother and ako po yung youngest. And my parents really didn't want me to enter the convent at first, but sabi siya ng Diyos na po sila. So, ayun po. I've been searching myself. I've been having attendance in. I've been in the Open Molo Sisters. I have also met the RBM Sisters, Oo. the RMI Sisters around Iloilo po. And even the OCARM Sisters in Dumaguete, I have met one of their sisters po. So, Ito ba yung offer na contemplative or active? Active. So I've been searching for myself, but at the end, I realized na I really want this kind of life. Even how hard it is during those discernment time of my education, nakita ko po Anong na course mo nung college, sister? hindi pa ako Hindi ka nakaka-college. nakapag-college. Pero nag-San Agustin ka. Yes po. During my senior high school. Senior high in San Agustin. So sister, bali hindi ka kumuha ng ibang kurso prior Hindi prior pa. entering. Senior high siya. So, okay. I studied Diretso. in University of San Agustin po for my senior high school, taking STEM strand. And after my graduation, a month after that, pumasok ako. Pero may plano kang kumuha ng ibang course kasi STEM. Yes po. So ano ang initial na I actually plan to take up chemical engineering po. Okay. Pero mas ano po talaga sa sarili ko na after I graduate senior high school, I will enter the company. So alam na ni sister, Yes. planado niya na after senior high, she will enter. Papasok siya. With much discernment, of course. Okay. So, Sige, mamaya siguro baka po may mga tanong ang ating mga Yes. listeners. So, Oo. pwede po ninyong i-chat sa Radyo Maria Philippines Facebook or yung pong mga naka-live stream din po sa ating Santissimo Rosario Parish UST Facebook. Yes. So we will be entertaining the questions later kapag may mga nagpadala na po ng mga tanong. Ayan. So Okay. napaka-interesting ng ating topic. Yes. Kasi alam ko, Father, marami talagang magtatanong about the sisters eh. Yes. At saka lalo na yung mga ngayon pa lang nagde-discern din. Oo. Nagde-discern maging sister, di ba? Baka may mga questions sila sa ating mga guests. Yes. Okay, sister, ikaw naman po, paano po nagsimula ang inyong calling, kumbaga? Noong bata po ako, mahilig talaga kami magsimba nung kakambal ko. Kasi may kambal po ako. Oh! Hindi po. Hindi po. Babae. Yung Babae. So, yung akin po is, nag-start siya. Kasi yung chapel namin, hindi yung bahay namin, sobrang lapit lang. So, when I was in 3 years old, nag-a-attend kami ng catechism sa chapel. Lagi kami invite ng mga katekista namin. So, mula noon, lagi kami nagdadasal ng rosary, and then
Yung kainansiddahan ng pagkabata na lagi din nagkikis doon sa Little Santo Niño. But even though hindi ko din alam na Little Santo Niño pala yun, only I know is siya, si Mama Mary. Kasi mahaba yung buhok niya. And then so, yun yung alam ko na Mama Mary, and then yun. And then praying the rosary, tapos nagbabahay-bahay din kami sa barangay namin until na naka-join ako sa youth ministry namin sa aming parish. Then I become active in the parish activities until doon na may madre na na-meet ko, and then I said parang ang ganda maging katulad niya. So, yun yung first time na nasabi ko yun sa sarili ko. And then, after a year, I was in 4th year, and then I meet again na sisters. And then I said, siguro, maybe I want na talaga, gusto ko talaga mag-madre. But, yun. After ng high school ko, when I was in college na, nag-decide po talaga ako na parang there's something happening sa sarili ko na hindi ko siya mapaliwanag. And then asking myself, ano kaya yun? Parang hindi ko siya masagot. And then I decided na gusto ko nga pala mag-madre. So, yun, after noon, sabi ko kay Lord, I pray kay God na sana bigyan mo ko ng sign na if I am really for this vocation talaga. And then, I have a chance na makakita ako ng number ng sister sa tarpaulin lang. And then, I just chat na kinuha ko yung number ng mother. And then before I texted that sisters, I pray muna. I pray, sister, if Lord, if ever na mag-chat itong mother nito, I really have this vocation. And then after that, the sisters, nag-reply siya agad. And then, I cry, parang nag-iyak ako and then yung kambal ko is, nag-wonder bakit ako nag-iyak. And then, yun ay sinabi ko na, I want to become a nun. So, yun. So, yung conversation and then the tulong din ng kambal ko sa akin is malaking tulong sa akin. Until I decided na to enter. And then, one of the sisters from our school, from CMSTCJ, na madre, they allow me to search in their congregation. And then, after a month, I stayed in their congregation and I go back to my province kasi kulang yung mga papers ko para mag-qualified ako. And then, I study again. So, I take 2 years para mas madali yung college background ko na maka-enter din ako sa congregation. But suddenly, I met again a sisters from the AMP. So I finally met the sisters from the AMP, and then they accompany me talaga. Yung madreng yun, si Sister Blue. Siya yung talagang nag-guide din sa akin to the AMP. And then, after that, yung sigurong nakatugon na ako is the day na sabi ko, sister, I will not enter na, parang ganun. Pero everything is ready now in the convent. But I said, sister, hindi na muna. But yung madre yun, nagpunta sa amin. And then, kinausap yung papa ko, what happened, gano'n. And then I said, sabi ni papa, hindi na muna. So, but at the end, yung papa ko, sabi niya kay sister, kung saan siya masaya. So, okay na po. And then, yung the day na yun, after na po na yun, yung araw na nag-usap kami, yun din yung araw na kinuha ako ng madre. So, I am not so ready na yung mga things ko lahat, but yung total surrender ko kay Lord is nandun. Yung parang I trust everything to God na whatever na Lord, sige, kung ano yung plano mo sa akin, so I will go and I will follow you. So, yun yung it started. And then, until now, I'm so blessed na nakapag-din ako. Nasa first year ka na, junior. Wow. Ilang years ka ng profess? 1 year and 4 months. So parang halos pare-pareho sila. Oo, parang mga bago sila, Father. Bago pa lang. Napakaganda nung pinunto ni Sister. May tanong ako sa iyo mamaya, Sister Pano. Kasi nabanggit niya yung nagandahan siya doon sa madre o sa pagmamadre. Oo. So anong parte ng pagmamadre ba? Yung parang nagandahan ka or na-attract ka? Sagutin ko. Pwede mo lang sagutin. Yes. Kasi yung damit niya is
full white. Ano sabi Yun, maganda yun. Oo, habit. Oo, habit. But hindi ko siya iniisip kung ano ba yung at the behind of that habit. Ano ba yung life nila. But yung attitude ng sisters, how they accompany the little children like me before. And then yun, yung parang nag-antig sa akin na, ay, parang ang sarap naman maging katulad niya. I think talaga, yung habit, brother, Oo. ba, na-attract ka rin ba sa habit ng mayosisan? Yes. Actually, Father, mostly sa mga, well, sa amin mga seminarista, sa mga madre, tsaka sa mga kaparian, nagsisimula yung bukasyon sa attraction. Oo, lalo na yung na-attract sila sa habit, sa vestments. Kasi, for example, sa amin ni Daryl, may mga kaibigan kami sa Kabangkalan na yung rason nila kung bakit sila pumasok ng seminaryo is because they were so attracted of the color white. Yung puting kasulya, yung puting sutana. Oh, so they're really attracted to it. At ang parang napaka-banal tignan, Father. So parang doon din isa sa mga rason. Baka may gusto Oh, Father Daryl. Saka yung iba kasi father, sisters, di ba? Yung impact pag nakikita mo yung isang religious na nagdadamit ng pure. At saka, in a way, yung sinabi ni sister, parang our curiosity, yung nagpupush sa atin to, ay, ano bang meron sa kanila? Ba't ganyan yung damit nila? Ba't ganyan yung pamumuhay nila? And that initial spark na feel natin, yun yung nagsusustain sa atin to keep on searching. At saka, yun, yung maganda yung sinabi ni sister na in a way, may mga bagay na nadidiscover tayo as we keep on searching, gaya nga ni sister. Oo. Ilang beses na siyang palipat-lipat ng Congregation. saan ako mag-apply. Oo. Pero at the end of the journey, parang it's still on one purpose. We want to search for God and we want to offer ourselves to God. Kasi Yes. sa religious life naman, kaya nga may tinatawag tayong formation, di ba? Oo. Sa simula, actually, our motivations are not so pure, ika nga, or masyadong shallow pa. Oh, shallow. Katulad nun, di ba? Sa atin, napakalaking bagay nung sa habit and all. Pero kung titignan natin, these are just accidental, di ba? Secondary lang yan. Oo. Pero kaya tayo nagpo-formation, no? Yung napupurify pa unti-unti. Yes. Yung ating intention, yung ating mga motives, ika nga, di ba? Bago tayo pumunta kay sister, no, naalala ko lang, yung trabaho ng vocation promoter, na napakahalaga kasi yung sinabi kanina ni Sister Mau, yung kung sino ang sumagot dito sa mga tarpaulin. Di ba? Naalala ko, nagtrabaho rin ako sa vocation promotion, di ba? Yung mga tarpaulin, sabi ko nga, pa ba itong mga tarpaulin? O, kasi ang dami-dami pag sa bulletin board ng parokya. Patong-patong. Tarpaulins na yan. No? So, parang hit and miss ka lang kung sino yung makita mong number. So, yung in her case, really, napakahalaga ng vocation promoter na nagpa-follow up siya talaga, no? At talagang ginagawa niya yung trabaho niya, hindi naman sa sinasabi, hindi. No? Gawin niya yung trabaho niya na pag may nag-inquire, sagutin. No? Kasi literally, that is the pagtugon sa tawag, di ba? Yung parang the call, di ba? Diyos ang tumatawag, pero ironically, tayo yung tumatawag doon sa vocation promoter at tayo makakatanggap din ng tawag. No? Kaya nga yung vocation, of course, we know that's calling. No? Pero literally, there is really a call that you sometimes receive, no? Through this communication natin sa Facebook, no? Sa telepono, o kung may nagsusulat pa ba kayo ng letter, hindi ko alam. Diba? Oo. Yeah. Okay. Ikaw naman, sister. Sister na. Yes. Gusto namin marinig yung vocation story mo. Paano ba nagsimula yung pagmamadre? Actually po, nung bata po ako, mahilig po kami mag-grocery, especially yung grandmother ko po sa mother's side. Ay, lola. Nung mga nag-iip pa lang kami, lahat talaga kami, tinatawag kami pag 6 o'clock na. So lahat na sa bahay na yan. Grocery habit ba yan, sister? Yes, Oo. Orasyon. Orasyon. Tapos nung nung high school ako, biglang nawala yung desire na mag-grocery. Parang, oh my God, parang masyadong parang
normal naman yan na magro-rosary. Parang binabaliwala ko na lang. Na yung mga maliliit na naman yung sumasama sa grandmother ko mag-rosary. Tapos nung grade 7 kasi to grade 9, parang nagkaroon ako ng mga tanong kay Lord. Na Lord, bakit ganito? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Kung talagang mahal mo ako, bakit ganito yung mga na-experience ko sa buhay? Yun yung mga tanong. Tapos every time na pupunta ako ng mas hindi ko na, Lord, kunin mo na lang ako. Ang hirap naman ang buhay dito sa mundo. Siguro masaya sa feeling mo. So yung mga ganun na hindi mo maiintindihan yung pagmamahal na binigay sa iyo ng mga taong kasama mo sa bahay, ng family mo. Kasi yung, di ba, as a child, gusto mo yung time talaga ng parents mo, yun yung ibigay sa iyo. Hindi mo makikita na nag-work sila para sa iyo. So doon ako sa moment na yun na yung gano'n na, ang hirap naman ng buhay, Lord, hindi ko nakukuha yung love na gusto ko. So your parents nagtatrabaho? Yes po, Father. Abroad ba? No, Father, indaan lang po. Nearby lang po. Pero yung hirap na, yung mga kapatid mo, kailangan mo ng alagaan kasi maliliit pa sila that time. Tapos one night, yung hinihiling ko na, Lord, kunin mo na lang ako. Ang hirap naman ng buhay na to. Consecutive po siya for 3 years. Then one night, nagkaroon pa ako ng panaginip, yung nightmare na sinasabi nila. Tapos parang akala ko matatapos na yung buhay ko that time. So yun yung pinakamahaba ko na prayer. Nandun na yung thank you. Sorry, goodbye. Tapos sinabi ko, Lord, hinihiling ko to for how many years? Ngayon binibigay mo na, pero hindi pa pala ako ready. Yung pagpasok mo na sa religions. No, Father. Ay, yung pagkuha sa'yo ni Lord. Pagkuha sa'yo ni Lord. Pagpunta mo sa liwanag. Kaya may liwanag tayo dyan. Yun ka muna sumama. Wag muna. Yun po pala, yun din, yung ko na nilalabanan ko na magbalik yung ko ba, yung makahinga lang maluwag, pero hindi po talaga, medyo nagtagal-tagal po yun na nilalabanan ko. Pero sinabi ko at the end, Lord, ito naman yung hinihiling ko, so ngayon ginagawan ko na. Pero kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, I will serve you. Yun po yung pinaka-start po ng vocation ko. Kasi after po noon, doon na-trauma ako doon sa panaginip na yun. Pero yun po yung pinakamahaba kong prayer at saka pinaka-fruitful po na prayer na naramdaman ko na hindi lang iisipin nung kung ano talaga yung gusto ko na makukuha ko. Kasi iba-iba kasi yung pagbigay ng love. Yung iba time, yung iba food, yung iba't iba. Tapos yun naman yung binigay sa akin ng parent na alam nila na yun talaga yung kailangan ko. Oo. Yung mga Tapos, languages of love. Languages of love. Iba-iba tayo express yun. Yes, Father. Tapos nung grade 12 po ako, graduating po ako that time, may isang congregation po, hindi ko na po maalala kung anong congregation po yun. Nagbigay po sila ng talk about their congregation. Tapos, inas nila yung mga phone numbers namin. So, ako naman nag-desire to serve more God. So, binigay ko yung 2 kong phone number, contact number. Tapos, tatawag sila. I-follow up nila. Tapos, nag-antay-antay talaga ako. Lord, bakit naman walang message? Naantay ko pa man. Tapos, ganun pa. Parang kinakabahan ka, sister, kasi wala? Oo, kinakabahan ako. Sabi ko, hindi Isa pa talaga congregation ako. lang yun o marami? Isa lang po, Isa lang. Father. Isa lang? Kaya talaga inaantay. Oo. Sabi ko, Lord, baka hindi talaga ako para doon, Lord. Okay lang naman, Lord. I will serve you outside. Kung saan man ako ngayon. Tapos, yun, yung mga messages yung nakatanggap na mga messages, yun pa yung mga hindi talaga nagde-design. So parang sinabi, ba't sila nakatanggap na ako? Wala pa. Bakit sila nakatanggap? Ba't sila, no? Yes. Yung ganun. Pero nung tumawag po yung kapatid ko, which is, siya yung former BAH po, scholar po nila sister, yung Religious of Mary Immaculate po, kung saan ako ngayon. So, nagtawag siya na baka pwedeng, bibisita lang ba? Yung pupunta lang, gagala lang dito. Tapos sabi ko na, okay, gagala lang pala eh. Pero hindi ko alam na may plano pala siya na ipasok ako as scholar. So nag-scholar ka sa Yes po, Father. Tapos po siya, Father, coincidence, kasi nga, actually, full na po yung sa, natin po, para sa scholars that time. Tapos may isa po na nag-back out, kaya naipasok po ako. Oo. Pinag-adya, no? Yes. Po, yung talagang ginagawa talaga ni Lord, ginagawa niya ng way. Paraan. Ng paraan po. Tapos nung first time naman na nakita ko yung yung hindi ko sila sister nakikita pa kasi nga
doon lang sa labas ng bahay ng Villa Maria kung saan ako ngayon. Yun yung first time na ma-encounter ko yung mga sister. Tapos doon sa labas nila, parang may naramdaman ako nakakaiba na sinabi ko sa ate ko, ikaw na lang mauna kasi nga parang may kakaiba akong naramdaman, parang may kakaiba na hindi ko maipaliwanag talaga as in. Tapos sabi niya, no, hindi, inintay ka ng mga sister. Tapos nung papasok na kami, may nakita akong image ni Mother Foundress, Saint Santa Maria. Tapos parang nakangiti na, this is your home. Na yung ganun ba na, yung welcoming na, parang nakatitig lang siya na nakangiti na sinasabi niya na this is your home. Parang yun yung nag-ano sa akin na maging komportable ka, bahay mo ito. Yung feeling na ng Father. So, nung makita ko na yung mga sister, sinabi ko na naman kay Lord, Lord, ilay mo ko sa kanila, masusunog ako. Kasi yung mentality, Father, na kung mother ka, parang hindi ka sinner, yung pure ka, yun yung mentality as a young na alam natin ng background. Tapos sabi ko, Lord, ilayo mo ko sa kanila, masusunog ako. Tapos noon, hindi, lang siya, parang naliwanagan lang ako nung nag-pre-novice at saka novitiate po ako, nag-undergo po ako ng permission. Kasi doon sa ask ko na, Lord, ilayo mo ako sa kanila kasi masusunog ako, parang sinasabi talaga ni Lord, dinidiin niya sa akin na kapag ilalayo kita sa kanila, mapapalayo ka din sa akin. Wow. Parang yun yung, grabe yung ni Lord, grabe yung way niya. Kasi iba talaga sa kung anong man yung way natin as human. Tapos sa congregation din na to, kung saan ako, doon ko na-realize na yung way ng love. Hindi ko, parang kumbaga, sila yung nagpaparealize, si Lord yung nagpaparealize through this congregation na ma-realize ko na mahal pala ako ng family ko. Though iba yung gusto ko, hindi ko nakukuha as in yung gusto ko, pero yun, ganon sila magmahal. Sila yung nagpaparealize na mahal nila ako. Ngayon naman, may mga challenges actually sa religious life. Pero lagi kong sinasabi pag gising ko, pag nakikita ko yung mga girls na nagpe-pray, yung mga sister, pag nakikita ko sila, parang inspiration na, Lord, sana makita kita sa kanila. Kasi pag once na nakangiti sila, parang yun yung nagsisilbi sa akin ng lakas na siya yung nagsasabi na sa umaga na, good morning, Jess. Parang ganun ba yung joy na mayroon. So, yun, manatili sa pagmamahal ni Lord at magdasal. Amen, amen. Brother Ded, siguro, kasi medyo Oo nga, Father. At isang oras. Oo nga, parang kulang ang isang oras, Father Paul. Kasi parang, curious ako kasi iba-iba sila ng congregations. Diba siguro maganda rin at saka magandang vocation, promotion na rin itong pagkakataon ito. Kasi buong mundo, naririnig tayo, hindi lang Pilipinas. Kasi naka-live stream tayo, at saka we are also available on Spotify. Nagpa-plug na rin ako. So, yung pong mga gusto makarinig ng ating mga episodes. Yung mga past episodes. We are available po sa Spotify. Hahanapin lang nila yung Usapang K ng exclamation point. Yes. No? And then yung YouTube naman po, meron din po tayo, Usapang K Rewind, di ba? Yes. So, yan pwede ninyo mapakinggan at pwede natin i-share, no? Lalo na kapag may kakilala tayo na gusto mag-madra, halimbawa, no, hindi nakapakinig dito sa ating episode, pwede lang i-share, no? Sa kanilang mga kaibigan. So, siguro tanongin natin sila, sister, yung each congregation. Yes. Ano ba yung difference? Kasi bakit ba iba-iba pa ng congregasyon? Saka, ano ba yung pinaka-ministry ng inyo or charism? Or apostolate? Or apostolate ng yes. congregation. And then at the same time, i-plug na rin ninyo kung paano mag-apply. Okay. So, doon naman tayo sa kabila na naman. Okay, Sister Jessa. Very systematic ang atin. O, sa gitna naman. O, pwede po, Father. Oo. Sister Mount. Sige po, Sister. So, yung mga gusto mag-madre dyan, welcome kayo sa Augustinian Missionaries of the Philippines. Kami ay, ang aming mga apostolate and mission is, we have a healing ministry, meron kaming school formation, meron kaming dormitory, meron din kaming sa music and ministry, prayer ministry, and yung the spiritual team ministry din. Sana yung mga gusto mong madre dyan ay welcome na welcome kayo sa AMP. Ano ba short history lang? AMP. Short history lang. AMP tsaka yung, we know it's Augustinian Missionaries of the Philippines.
Meron ba siyang pinaka-history para Yes. Prisma? We are separated from the Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation, and we are since 1989 we are built as Augustinian AMP, the Augustinian Missionaries of the Philippines, and until now we are already 34 years as local congregation. Wow. So pwede pala yun, from isa congregation, siguro may specific charism na naisip yung inyong founder na hindi siya masyadong in line dito sa ginagawa ngayon. So may ito ay for social action ba kayo? Parang ganun, social action. Social action. Yan yung kanilang apostolate father. Kasi kung minsan limited kapag halimbawa yung iba talagang ang founder, finound sila for school. Ngayon biglang nakita nila yung need na ay kailangan natin na meron tayong active pa. No? So gumagawa sila ng separate congregation or group ng mga sisters just for that. Kasi ayun yan, napakalawak ng pangangailangan ng simbahan. No? Kaya marami rin siyang mga gifts. Yes. Yung mga gifts na binibigay sa atin na nagiging nare-realize to the different congregation. So sino siya sa dalawa? O pili po kayo, sister. Parang game show lang, no? Yan, talagang. So kami naman, I am from the Religious of Mary Immaculate. Then we are for the integral formation of the young girls. We are for the preservation and sanctification of all the young girls all over the world, and for our sanctification also as a religious. Then we have dormitories, the residence, and then social center, and the BAH is our scholars. So, welcome po kayo kung gusto niyo pong mag-madre, mag-RMI na po kayo. Wow! BAH po, Father Vicenta Maria Home. At VMA. Vicenta Maria. Sino si Vicenta Maria? Saint Vicenta Maria is our foundress, and she founded the congregation in 1876. Matagal na din. Sa Spain po, Father. Sa Spain. So si Saint Vicenta Maria is Spanish. Yes po, Father. Paano kayo nakarating sa Pilipinas? Po, Father, noong 1983 lang po, Father, dumating yung congregation dito sa Pilipinas. Tapos ngayon po, as of now, we have 5 houses po. Saan? One in Iloilo, Cebu, tapos here, there is also in Alabang, tapos Sampaloc din, Quezon City po, Father. So, there are social centers po, Father, BAH, at saka residence po. 3 sa Manila, at 3 dito sa Luzon, tapos Yes po, dalawa Isa po, sa Cebu Cebu and at Iloilo. isa pa Mindanao. Not yet po, Father. Hopefully, Father, no? Pagdasal po natin. So, meron po kaming Facebook page po. Wow! Napaka-techy! RMI Philippine Region po, or Region Pilipinas po. Okay. So, you can see also all our vocation stories there. Wow, so Pwede pala. Yes po. Okay, sister, ikaw. So, once again, I am from the Dominican Sisters of the Most Holy Rosary of the Philippines, also known as Opimolo. We were originally from Molo, Iloilo. Our foundress is the Venerable Mother Rosario Arroyo of the Visitation. She is 8-year old po. Our congregation started at 1925, and now we were 98 years, going 100. Malapit na. Yes, Wow. to the Countdown to 25. 2025. Our main apostolate is education, but we also have orphanage. We also have schools in here. We have schools in Visayas, Mindanao, and we have apostolates here in Manila. In Legazpi, we were also there. We were in abroad also. And Wow, saan naman sa abroad is there? we are in Italy, we are in Hawaii, we have in Kenya. We also have formation in Kenya open for the Africans. We have in California and yan po. Marami pala. Napaka-expanded ng kanilang apostolate worldwide. May posibilidad ba na ma-assign kayo doon? Yes, Father. We have actually sisters from our congregation who are assigned in those different places po. And if you want to be an Opimolo, we are also in Facebook. Wow! Hindi rin sila magpapahuli. Dominican Sisters of the Most Holy Rosary of the Philippines, or you can search Opimolo Vocation. And we have also website po, Opimolo Okay. Sisters.
Okay, maraming salamat, Meron sister. ba tayong mga Yes, questions? dahil po marami po sa atin ang nakikinig ngayon sa Yes. ating programa kasi marami po ang gustong magtanong sa ating mga sisters. Meron po tayong mga phone-in questions, Father. Natutuwa ang programa ito pag may questions. Yes, and si Brother Darrell, yung unang magbabasa ng ating phone-in question. Padala pa po kayo, may 10 minutes. Yeah, may 10 minutes pa, pwede pa. Okay. Ang unang question natin for our sisters, Mm-mm. what sacrifices have you made in responding to the call? And how do you find joy in your chosen vocation? Wow. Shout out natin yung nagtanong. Shout out po kay Father Dexter, Austria. Nakikinig po siya ngayon. Hello po, Father Dexter. Okay, sisters, ano po yung sacrifices po na ginawa nyo just to answer this calling? And paano nyo po nakita yung joy sa mga sacrifices na yon? Okay, sister, kung muna mag- sige, anybody. Sige. So yung mga sacrifices po na ginawa namin, isa na doon yung pag-iwan namin sa aming pamilya. Ay, totoo yun. Hindi naman namin sila iniiwan. We are still connected to them. Pero iba pa rin talaga yung nandun ka. Pero yung sacrifices naman na nakapag-find sa amin ng joy, yun yung makikita lang namin yung faces ng apostolate, no? Kung saan talaga kami tinatawag. Makikita namin si Lord na namumuhay din sa buhay ng mga tao. Kunyari, pag nahihirapan kami, dahil parang kumbaga may crisis of vocation din kasi sometimes. Oo. Pero doon kami kukuha ng lakas doon sa mga sinisilbihan namin kung saan talaga kami tinawag. Okay. Yun yung pinaka, talaga. So, sacrifice. Yes po. Sa family. Totoo yan, Father, no? Okay, ikaw, sister. Siguro po isa din sa family, pero yung isa din, yung sarili mong kaligayahan din. Oo. Happiness mo. Kasi iiwanan mo yung family mo and then yung sarili mo din na, ay gusto ko noon. Oo, totoo yan. Meron kang gusto, pero you sacrifice yung sarili mong joy. Pero yung pinaka nabigay din ng saya is makita mo yung lahat na na-overcome mo during the formation year na ay mahirap to, pero at the end, after nababalikan mo yung mga experiences, doon mo makikita yung tunay na kaligayahan kasi I overcome this because of God's grace. Yes. So yan. Yung maramdaman ko pa rin yung love ni Lord. Kasi, Lord, ayoko na kasi ang hirap. Lord, marami dami Oo. kong ayaw. Pero, in spite of that, you're still ready to magtugon doon sa panawagan niya. So, that's give me the love and yung total surrender din. Yes, amen. Sister? Just like what the sisters have said po, first yung family, then for me po, it's my own dreams. It's my birthday Oo. dreams. Kasi knowing na I also have other plans in my life, entering religious life made me realize na I need to give up this dream for the dream of serving the Lord fully, po, serving the Lord with all myself, and yun po, and the sacrifice na even though I also want to have time with my family, pero kasi hindi pwede, I have to give up that time for my family to serve the Lord. And yung joy po siguro na nagbibigay sa akin to continue my religious life is the fulfillment that I have realized, the fulfillment that I have seen while undergoing my formation, and seeing the grace of the Lord na even how unworthy I am, I have seen how God worked with my life, how God made me realize how much He loved me, of how much He wants me to go back to Him and serve Him with all my life, and to serve the Lord with all the sacrifices, the sacrifices made me realize na I really want this kind of life. Okay. Okay, may isa pa tayong phone-in question, no? Kasi interesting pa, kasi meron pa tayong 5 minuto. Brother Darrell, pakibasa yung ating second question. Again from Brother Brian. Mm-mm. Hi, Brother Brian. Hello, Brother Brian. Nakikinig po siya sa Usapang K. Question is, ano po yung pinagkaiba ng mga religious sisters with the community life of religious brothers? Are they also assigned in particular apostolate? Okay. So may pinagkaiba po ba yung buhay ninyo saka yung buhay ng
religious brothers. O sabihin natin, aside from religious brothers, mga religious priests, katulad ni Father Paul, no, na isang Dominican At priest. dinamay pa ako sa question ni Brother Brian. Siguro yung tanong ni Brian, no, about religious brothers, no, kasi sa mga religious, like sa Dominicans, sa mga iba pang mga congregation, meron silang yung mga cooperator brothers na sinasabi. Mm-mm. So, ang take ko dun sa question niya is, pareho lang ba, no, yung katulad sa mga sisters na na-assign din, sabi ba niya? Oo. Sa mga Apostolates. no? So, I think, yes, no, they are also assigning different apostolates. It's just that, hindi lang sila pwedeng mag-administer ng sacraments na nagagawa ng mga ordained. No? Yes. In terms of being assigned in the community, dati may alam akong brother, naging head din ng school namin, no? Naging director ng school. So, kasi kung minsan baka iniisip nila, pag brother is yung mga secondary na mga trabaho, hindi, no? They are given a main task, no? As treasurers, no? As yung mga Bumibili sa palengke. bumibili, yun, Oo. iniisip ko yung term, kasi sa ating Procurator, syndic, parang gano'n. Sa syndic, gano'n. Ayan. And I think in the seminary, we have a formator who Yes. is brother, di ba? Si Yes. Raimel Yes, si Primel. Garcia. Nag-guest din natin noon. Oh, last time. Last time. So, we had one episode about sa religious brothers. No? So they are also assigned, and yun nga, kasi dati parang may distinction yan na yung mga secondary, pero ngayon hindi, no? Everything na nagagawa na ng ating mga Kung ano yung apostolate ng mga brothers, ng mga religious brothers, ganun din, di ba, sa ibang mga religious sisters. It's just that yung iba, example sa mga ordained na religious, of course they perform sacraments, no? Unlike the mass, confession, unlike the sisters, of course they are not ordained, no? But they are only consecrated, no, for a special apostolate. Okay. And meron akong tanong, special question ito. Kasi ito ang karamihan, Father, na tanong ng mga bata, Yes. ng mga millennials dyan. So shout out po sa ating mga teenagers, sa mga alpha gens na nakikinig po at nanonood ng usapan ko. Ito po yung tanong. Sisters, totoo po ba na pag pumasok po kayo ng kumbento, kayo po ay bigo sa pag-ibig? Oo. Oo. Kasi sabi nila, naku, pumasok si sister kasi sawi yan sa pag-ibig. Bigo yan. No? Come sawi. Totoo po ba yun? Ano po yung masabi doon? Buwagin natin, Father. Gusto ko yan. Gusto ko yung buwagin. Buwagin natin yung myth na yan. Oo. Kasi Father, kami, for me, nakaranas din naman kami ma-in love. Oo, totoo. Even that we are a sister already, we feel, ay, crush ko yan. Parang gano'n, something, hindi mo siya mawawala sa kwan mo. Kasi tao din po kayo, sister. Yes, Oo. emotions. Emotions. The kwan is, marunong ka mag-limit ng sarili mo na baka matempt ka. Like that. Pero if you know yourself, alam mo yung kilala mo yung sarili mo, just crush lang yun. Pero crush is love also na binigay din naman ni Lord. May feelings, may feeling ako talaga. Oo. So, but ano lang yung feelings na yun. Pero yung the best is, you always pray na you will never doon sa temptation na you will really fall in love in that na tao. Kasi Yes. hindi lang naman sa lalaki or babae or something, di ba? We are also naman longing for love. Kasi yun. Ako, nagka-idea ako bigla ng episode natin sa February. Yes! Nakapart to itong ating episode. Para may karugtong, Father, no? Parang nakaka-intriga din na yung love, no? Paano ba ini-express ng iba't ibang vocations. Vocations, No? So, pwede tayo mag-imbita siguro. Again, sister, isang brother, lady, isang single, isang brother. How do they express love? Okay? So, Yes. Brother Brian, pakilista na natin. Pakinote po sa February 2024. Very inspiring. Yes. Okay, so kasi wala na tayong oras, no? Alas 9 na ng gabi. Ang bilis ng oras, Father Paul, Brother Daryl. So, syempre, bago tayo magtapos sa usapan kay, syempre, meron tayong one-word wrap-up. Oh, di ba? Yan ang ating tradisyon. Sa ating programang Usapang Kay. Okay. No? Ano yung parang pinaka-take-away? Take-away mo in one word. Okay. In one Word. Sige, so sisters, in one word, ano yun po yung
masabi nyo sa buo nating pag-uusap ngayong gabi, sa ngayong araw na ito? Yung pinaka-tumatak. Tumatak. Just one word. Iwanan sa ating mga Mm-mm. listeners. Na word. For me, keep in love and no turning back. Wow. Love ang sa Love. One word lang, sister. One word. Anong word? Anong word? Love. 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 Okay. Ikaw, sister? Hope. Oh, gusto ko yung hope. Very advent. Very advent. Hoping. Hoping pag-asa. For me naman po, grace. Akala ko faith sa sabihin. Kaya, convert. Faith of love. Sige, ano din, sister? Grace po. Grace. Kung sa bagay, ang bukasyon ay isang grasya. Brother Daryl, no? Siguro sa akin is Faith. heed. H-E-E-D. Heed. 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 Heed the call. Paano? Parang, don't be afraid. Take up the call. Mm-mm. Sa akin naman, ito lagi natin naririnig at sinasabi sa atin, persevere. Di ba? Pagka papasok ka sa religious life, pag nandun ka na sa loob, kahit na pari ka na or ongoing yung iyong formation, we are always being told, persevere, and then laging sasabihin, nakakatawa ito pag meron tayong mga elder na mga sisters or mga brothers na nagsasabi, I will pray for your perseverance. Diba? I will pray that you will Perseverance. persevere. Eh sa akin, persevere. Okay. Sa akin naman, dedicate. No? Dedicate. Kasi pag sinasabi natin dedicate, parang you, as what I've said kanina, you are putting aside yourself for the sake of sacredness, for the sake of holiness, and for the sake of witnessing, no, Christ in our life. No? So, yun lang matutake ko for tonight, for this day, no, dedicate. No? At sana sa ating mga listeners and viewers ng Usapang K, no, kayo din po, meron sana kayong nabaon sa ating programa. So muli maraming salamat sa ating mga sisters. Thank you po sa pag-join sa ating programa at sana po ay na-inspire po, marami pong na-inspire sa programang ito, and for sure, marami po ang gusto talagang malaman, no, yung tungkol sa buhay ng isang madre. And maraming pong salamat ulit, and we always pray for your perseverance po, sisters, and we ask also your prayers for us, priests and seminarians. Yes. So, maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig sa atin, no, simula kanina ng alas 8 hanggang alas 9. So, ang ating pong programa ay tuwing first and third Monday of the the month. month. And mapapakinggan niyo po ito ulit, no, kung gusto niyo sa Spotify. Ako kung minsan nasa sasakyan ako, nag-bluetooth lang ako ng Spotify. Wow! So, para marinig Road niyo trip! kami ang makakasama ninyo sa inyong road trip. No? So, Yes. Usapang K na may exclamation point po sa Spotify, and then sa YouTube po natin yung Usapang K Rewind. At muli maraming salamat sa ating special co-host for today, Yes, Brother Daryl Kadayesis ko. Thank you. Oo. And very special po sa amin ito kasi ngayon po ang feast day ng aming diocese. Wow, Happy feast day po sa Kabankalan. Sa patron saint. St. Francis Xavier. Saint Francis Oo. Xavier. Ano pa ng ating bishop? Bishop Louis Galvines. Bishop Louis. Hello po, Bishop, at sa po mga taga-diocese of Kabankalan. Muli maraming salamat po sa ating lahat at isa na naman pong episode ang natapos. Ngunit patuloy po tayo po na tumugon sa misyon po ng simbahan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng katesismo at sa pag-alam po sa mga karanasan ng buhay. Sa ngalan po ni Father Dexter Austria OP, ako po si Brother Dan at kasama ko po ngayon si Father Paul Talavera at muli ito ang Usapang K!